Posible raw mabasura lang ang ethics complaints. Absent pa rin si Senador Ronald Bato de la Rosa kung isasalang agad ito sa pagdinig ng Senado. Para bigyan ng mukha ang balita, live mula sa Senado si Mobile Journal, Merymon Reyes. Merymon, bakit daw posibleng ma-dismiss lang ang reklamo? Pops J, ayon kay Senate Ethics Committee Chairman Senator J.B. Ejercito, wala pa raw kasi sa mga alituntunin ng Senado maging ng komite ang patungkol sa no work, no pay ng pulisiya. Kaya itong ethics complaint na nakabinbin laban kay Senator Bato de la Rosa dahil sa kanyang matagal na pagliban sa pagpasok sa Senado, maaaring ma-dismiss. Kaninang umaga, formal nang na-adapt ng Senate Ethics Committee ang rules nito. Kaya naman maaari na nilang isa-isahin ang mga nakabinbin na ethics complaints laban sa ilang senador. Sa ngayon kasi may 9 na ethics complaints na nakapila sa komite. Ang ilan, ang dawit daw ay ang mga senador mula sa parehong 19th at 20th Congress. First in, first out ang pagsalang sa reklamo. Pero sa usapin naman ng ethics complaint laban kay Senator Bato de la Rosa, maaari raw ma-dismiss ito dahil hindi pa naamyendahan ang Senate rules para masama ang isang no work, no pay na probisyon. Kakailanganin munang ayusin ito at maaaring simulan yan ng Senate Committee on Rules. Pero kung sakali naman lumipas na ang pagdinig ng kaso ni De La Rosa nang hindi pa nalalagay ang probisyon, maaari naman daw maghain muli ng ethics complaint laban sa senador. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator J.B. Ejercito. Kung i-hear namin yan ngayon, tsaka ano pa yun, not immediately kasi pang-5, pang-6 pa yun. And it will be dismissed kung itutuloy natin yan. Kasi nga, wala po sa rules natin about that issue on no work, no pay. So, in case, if kung gusto mag-prosper, kailangan namin yung rules. As we go along, we will have to discuss it with the committee members. Pops J, paglilinaw naman ng Senate Ethics Committee, iisang proseso lang ang pagdaraanan nitong mga ethics complaint at kung sakali na makita talagang may batayan ang mga ito, meron niyang karampatang disciplinary action na maaaring mangyari. Kabilang na dyan ang expulsion, ang suspension, ang reprimand o kaya naman ay dismissal. But then again, recommendations lang ang maaaring ibigay ng Senate Ethics Committee. Ang huli at final na desisyon daw ay gagawin pa rin sa plenaryo. Pops J. Merymon, hindi ba negligence of duty pa rin yung patuloy pa rin pag-absent nitong si Bato? Pops G, yan yung isa sa mga nakikita ng ilang mga senador dito. Halimbawa, sina Senate President Pro Tempore Ping Lacson na sinasabi, though ayaw niyang magbigay ng moral ascendancy sa usapin na to, pero kung siya raw muna yung senador, maaari naman hanggat wala pa naman daw talaga itong arrest warrant na nababadyang sinasabi ni Ombudsman Remulla noong November last year, mas maganda pumasok na raw muna talaga dito sa Senado at makapagtrabaho ng physical itong si Senator Bato. Pero so far, ang sinasabi naman na nag-file ng ethics complaint kasi ng grupo na huwag kang kukurap, clear dereliction of duty daw talaga ang ginagawa nitong continuing absence si Senator Bato de la Rosa kasi bagaman yung kanyang opisina, yung kanyang mga staff ay tuloy-tuloy pa rin naman daw yung operations, itong senador daw mismo ang pinaka-crucial talaga sa pagtatrabaho sa kanyang opisina. Kaya para sa mga ito, clear dereliction of duty yan. But then again, dito sa Senado, so far wala pa kasing rule na nagsasabing nalabag ni Senator Bato de la Rosa sa kanyang pagliban. Kaya even yung tungkol sa no work, no pay na gustong gawin nung ethics complaint na yon, hindi pa raw siya maaari mangyari. Puwera na lang kung ma-amend na nga itong Senate rules. Pops J. Yun. Merymon, nagparamdam kailan lang si Senator Bato de la Rosa kay Senate President Tito Soto. Bakit daw hindi pa siya pabalikin ito sa Senado? Pops J, ito yung nag-send ng letter, itong Senator Bato de la Rosa na nais sanang gamitin ng kanyang pamilya, yung Senate Mansion sa Baguio City para sa isang cup ng Chief of Staff of the Armed Forces Cup 2026. So from March 26 to 20 na dapat yun. Pero ang sinabi naman ni Secretary General Mark Leandro Mendoza, ongoing daw ang repair sa Senate Mansion sa Baguio kaya rejected yung request na to. Pero so far tungkol sa pagpapatuloy na absence si Senator Bato, wala pa kasing nababanggit na bago. Itong mga sila si SP Soto, yung ilang mga senador dito, yung mga huling nasabi talaga nila, wala pa silang ibang komunikasyon na nanggagaling talaga dito sa senador. Pops J. Merymon, bukod kay Senador Bato, sino-sino pa ba ang may kinaharap na ethics complaint dyan sa Senado?
Pops G, yan yung ayaw talaga sabihin ni Ethics Chairman Senator JB Ejercito, yung mga pangalan daw. Kasi nga, baka ma-judge daw siya agad o madungisan daw ng tao. Lalo na kaya gagawing executive sessions yung mga pagdinig ng Ethics Committee. Pero sa na-monitor kasi natin dito sa Senado, yung ilang mga ethics complaint, though siyam na siya, pero yung ilan sa mga na-monitor kasi natin ay ethics complaint laban kay Senator Risa Ontiveros, laban kay Senator Cheese Escudero, laban kay Senator JV Ejercito mismo, at and kay Senator Bato de la Rosa. So yung iba pang mga ethics complaints, lalo pa yung nasabi kanina ni Senator JV na meron involving naman daw senators from the 19th at 20th Congress. Ito pa yung mga pangalan na hindi pa natin alam. At so far, malalaman na lang din daw yan kapag nakita na ng komite na tumatayo talaga, may substance, may form, at kailangang iproseso yung complaint laban sa mga senador na ito. Pops J. Pero naman sa ibang issue, inaprobahan ng Senado ang panukalang emergency powers para kay PBBM kaugnay ng fuel excise tax. Anong susunod na abangan dyan? Pops J, automatically enrolled bill na ang ibig sabihin nito. So, supposedly, hintayin pa natin kung aling version ba ang i-a-adapt. Kung i-a-adapt ba ng Senate yung galing sa House of Representatives o i-a-adapt ng House yung version ng Senado. Pero dahil in-adapt na ng House yung Senate version na ito, yung Senate Bill number 1982, automatically enrolled na siya. And nakalagay sa ilalim nito na mabibigyan na nakapangyarihan ng Pangulo. Yung emergency power ito to suspend or reduce ang excise tax sa mga produktong petrolyo kapag nakita na sa loob ng 30 days or 1 month, yung average ng Dubai crude oil ay $80 per barrel. So upon the recommendation ng DBCC, ng Department of Energy, maaari nang gawin yung pagsuspende or pag-reduce ng excise tax. And then kapag a week after 30 days na bumaba na sa $80 per barrel yung presyo nitong Dubai crude oil, maaari nang ibalik automatically sa normal na price levels itong mga produktong petrolyo. So far, yan ay inaantabayanan natin kasama yung data na hinihintay na magsasabing 30 days, lagpas $80 per barrel na itong Dubai crude oil. Kaya naman kakailanganin na talagang suspendihin or gamitin na itong emergency. Merrimon, maliban dito, may iba pa bang iniisip na solusyon ng mga senador tungkol sa sumisirit na presyo ng petrolyo? Okay, nawala na si Merrimon. Maraming salamat, Mobile Journal Merrimon Reyes.